Shoutout kay Katsakino Dukusin at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon, itong Barangay Ginebra at itong Phoenix Fuel Masters ay meron ng pending transaction na malamang mangyari. Dahil sa tingin ko, itong Barangay Ginebra ay hindi pa tapos dito sa kanilang pagkikipag-trade. Mukhang ang gagawin ngayon ng Barangay Ginebra, dahil kung titignan natin ay medyo sobra na yung kanilang guards ngayon. Kaya mukhang nangangailangan sila ng additional na forwards dahil medyo manipis yung kanilang front court kung titignan natin. So mukhang ang gagawin ng Ginebra ay offer na sa trade itong si Nards Pinto dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit nitong si Ken Taffin. Mukhang ganyan ang mangyayari ngayon. Itong Phoenix mukhang papayag naman dyan dahil maganda yung nakuha nila dito sa draft ng mga players at yan ay magagamit talaga nila. Kaya sa tingin ko, itong trade na Pinto for Ken Taffin ay makikinabang dyan ng Barangay Ginebra. Dahil ang Ginebra ngayon kulang sila sa small forward. Kaya sa tingin ko mukhang papayag sila dyan na iyan ay mangyari. At sa tingin ko kung bakit itong sabihin na natin Coach Tim Cone, ang Barangay Ginebra ay magkakaroon ng mas malalim na rotation kapag nakuha niya itong si Ken Taffin. Kaya sa tingin ko, iyan ang gagawing trade ng Barangay Ginebra. Ngayon naman, kung itong si Nards Pinto ang magiging kapalit, hindi naman malulugi dyan ang Phoenix dahil na alam na natin na two-way player ang nabanggit na guard. At yan ang kinakailangan nila ngayon. Pagtulong dito kay Tyler Tio. So sa tingin ko, yung trade na Phoenix at Ginebra ay maaaprubahan yan. Dahil kapag nakuha ng Ginebra ito si Ken Taffin, makukumpleto yung kanilang front court, magkakaroon sila ng isa pang additional scorer. Lalo na itong si Jamie Malonzo ay injured pa. Kaya sa tingin ko, ito ang susunod na trade na gagawin ng Barangay Ginebra. At dahil hindi naman dugi Phoenix, papayag sila dito kaagad-agad at ito i-approve ng PBA. Lumabas na yung mga reports na itong San Miguel Beer ay posibleng gumawa ng trade at mukhang ang tinatarget na ito si William Navarro at baka daw maging kapalit ay si Jeron Teng. Pero bukod dito mukhang ang San Miguel ay kukunin din ito si Wambit Yongson. Ang report na nakikita natin ngayon dito mukhang itong San Miguel daw kukunin itong si William Navarro at Arvin Tolentino mula dito sa Northport Patang Pier kapalit nitong si Jericho Cruz at si Jeron Teng. At ngayon naman, bukod dyan, mukhang ang gagawin ng San Miguel, iti-trade naman itong si Simon Enciso at itong si Terence Romeo para dito kay Wamit Yongson. Posible rin na baka ang i-trade ng San Miguel ay itong si Chris Ross instead na itong si Terence Romeo at baka isama yung kanilang rookie na si Evan Nava at si Kit Jimenez. Maliwanag dito, hindi pa tapos ang magagawing mga player movement ng San Miguel. At samantala naman, itong si Motaw Tuma ay isa rin sa mga players na pwedeng malagay sa trading block ng SMB. Kaya abangan natin kung ano ang gagawin dito ng San Miguel Beer ngayon. Nakikita natin na posible ang SMB ay gagawa ng paraan para masiguro na hindi na mauulit yung nangyari na kung saan na-upset sila ng Meralco Bulls doon sa finals. Kaya itong San Miguel ay todo-todo raw ang pagpapalakas na gagawin ngayon. Nakikita rin natin na itong SMB ay sisiguraduhin na magkakaroon sila ng additional na firepower na magagamit para sila ay hindi na mabigo ulit. Ngayon, itong pagkuha dito kay Wambit Yongson parang sabi ng iba ay lock na dyan ang San Miguel dahil na-trade na. Nakapag-trade na ang Barangay Ginebra sa Terra Firma, kinuha nila si Stephen Holt. So malamang ang San Miguel ay kukuha na ng ibang mga players. So abangan na lang natin kung itong si Wambit Yongson nga ay dito sa San Miguel mapupunta. Mas it is ngayon ang SMB gustong siguraduhin na itong lineup ni George Gallant ay talagang magiging competitive para sila ay makabawi at manalo na ulit ng kampyonato dito sa opening ng PBA na Governors Cup.